Isaiah chapter 40, verse 27, 28, 29, 30, and 31. Sabi doon, Oy, bakit mo sinasabi na, Lord, bakit di mo nakikita yung mga ginagawa ko? Bakit parang yung mga tama na pinili ko at ginawa sa buhay ko parang baliwala lang sa'yo? Bakit mo sinasabi yung ganun? Hindi mo ba alam na ang Diyos ay everlasting God? He's the creator of heavens and earth. He does not faint nor grow weary. Hindi siya nahihilo, hindi rin siya nanghihina. Kahit yung mga kabataan daw nahihilo at nanghihina. Kaya sa kanila common yung hilo at hina. This was prophesied by Prophet Isaiah way back 400 BC. So, lahat ng bagay na ginagawa doon, yung simpleng travel sa kanila, they have to do it on foot, lakad. And kapag kailangan lang magmadali, brisk walking o kaya takbo. And to go to a different, like to go to a specific place, sometimes it will take them 3 days or 1 week. And it's a common thing for them to grow weary or faint, mahilo along the way to do a specific task. Kasi lahat is physically done. Siyempre sa panahon natin, hindi na natin magets yun, no? May sasakyan na, may cellphone na, grabe na yung advancement ng technology. Marami nga sa atin tumataba na, ang hirap-hirap magpapayat, diba? Dahil nga hindi na nagagamit yung physical na katawan. Pero sa atin naman ngayon, mentally, emotionally, yun yung mga nahihilo na yung utak ko, nahihilo na yung puso ko, o kaya napapagod na yung utak ko kakaisip sa'yo, alright? O kaya napapagod na yung puso kong kamamahal sa'yo, ouch! So, somehow relatable sa atin in a different aspect or manner. We grow in and grew in. Sinabi dun sa Isaiah, kahit mga kabataan or kahit yung mga malalakas, nahihilo at napapagod at nanghihina. Pero, ang sino mang naghihintay, those who wait upon the Lord, will renew their strength. Ibig sabihin ng renew their strength, may strength na sila, naubos na lang. Wala nang strength. Pero bibigyan ng panibagong lakas. Ibig sabihin, ito yung mga once they've been so strong. And then somehow there's a season na biglang, ba't ito nangyari? Biglang nawalan ng lakas, nawalan na ng gana. And then, parang somehow gusto nang tumigil. Pero kapag siya ay naghihintay sa Lord, ibig sabihin, ang daling sabihin kasi, those who wait upon the Lord will renew their strength. Pag binasa mo, bilis no? Pero the process of waiting, hindi mo masasabing naghihintay ka kapag after 5 minutes, andyan na. Or after 1 hour, nandyan na. Pag sinabi mo kasi naghihintay, gaano katagal kaya, no? Ako po, I've been not clinically diagnosed, depressed. Like, I don't want ayoko ng kahit anong interaction with other people. I don't want social life. Parang gusto ko, ako lang muna. Grabe nga yung parang ang haba ng panahon na yun. Wala akong ginawa kundi natapos ko na yung Donnie at saka Bel Mariano na telenovela. Natapos ko na yung mula Star Hunt hanggang naging Bini na yung Bini. Natapos ko na yung lahat ng palabas ng Harry Potter. Natapos ko na yung Narnia, inulit ko ulit. Tinapos ko ulit yung Marvels, yung MCU nung panahon pa nung di pa sila pag-aari ng Disney. And I don't wanna do anything. Nakapag 2 beses na akong mythic sa ML. Parang ang tagal. 6 months akong ganun. And buti na lang yung asawa ko, siya rin naghihintay sa Lord. Lord, kailan mo gagamatin yung asawa ko? Parang ganun siguro sa part niya. And ako, alam ko na pinakamahirap yung part na yun kay Mayan. But thanks be to God, I have a strong wife.
Ba't ang buko? Ang hirap ayusin. Pero yun, I've been so depressed. I even stopped playing at church. I even stopped replying to chat messages ng mga kapatiran. And then, looking at myself, I'm thinking, I have house, I have 2 kids, healthy, I have a car, I have MacBook. Parang, lahat ng gusto ko, meron naman ako. Bakit ako malungkot? Bakit parang wala akong gana sa buhay? That's the real, that's the hardest part eh. Bakit ako walang gana sa buhay? Ang hirap niyang pagdaanan. And hindi ako nagpa-check kasi wala din ng pera. Siguro nga trigger points namin yun eh, financial problems. Sabi nila, dapat kasi nagsik ka ng professional help. Madali nga sabihin sa inyo yun kasi mayroon kayong pang konsulta. Sa amin wala talaga eh. Nandiyan yung bills. Darating yung mga letter ng bangko. Kakakaskas, diba? Ang hirap. And then isang umaga na lang nagising ako. Tapos parang ewan ko yung pakiramdam ko biglang sabi ko parang wait God, parang hey, it's me again. Parang ganon. Di ko alam what happened. Maybe someone is praying for me or a lot of people prayed for me. Alam ko naman yan. Marami nagpe-pray sa akin lalo na very obvious eh kapag di ako okay kasi di ba madaldal ako, ma-social media ako. Pag di ako okay, obvious tuloy. And I know a lot of people prayed for me. Thank you for all of you guys. Basta isang umaga pagising ko naramdaman ko parang bumalik yung uy, ako na to ulit, parang ganon. And then unang Bible verse na nag-strike sa heart ko ito. Those who wait upon the Lord will renew their strength. Biglang nag-iba yung ko sa kanya. Yung pananaw ko sa kanya na yung pala yung ibig sabihin ng wait on the Lord. Yung pala yung renew. Kaya pala magre-renew kasi naubos na yung unang lakas. And they will soar on wings like eagles. They will run and will not grow weary. They will not faint. Diba? And they will not grow weary. We will not grow weary. Ibig sabihin, in this renewed strength, I will be like an eagle who's soaring high. And naalala ko yung word ni Peter, ni Jesus kay Peter, na hiningi ng kaaway na salain ka. Pero pag bumalik ka na ulit, palakasin mo yung mga kapatid mo. And that's what I'm exactly doing right now. Yun din yung meaning ng brand ni Otep no? Not strengthened. Napakaganda ng power na strengthened. I mean, ng word na strengthened. Kasi it means you're not strong. Pinalakas ka lang, strengthened. Meron po, sana bumalik na po yung clothing brand mo, Otep. Bibili kami, strengthened. That's a powerful word. Kasi you're not saying that you're strong. You're just saying that pinalakas ako. And tanungin mo ko kung sino yung nagpalakas sa akin. That's Jesus Christ. A relationship with Him, the Holy Spirit. It doesn't mean na wala ka nang dadaan ng rough road. Marami pa rin. Pero ang kinagandahan, you know how to wait on the Lord. You know how to hope. And maaring ikaw may pinagdadaanan ka ngayon. Parang ang dilim-dilim. You're in a dark place. You're not in a very good place. Hindi ko sasabing it's okay kasi hindi naman talaga okay yan. Pag nung nararamdaman ko yun, pag may nagsabi sa akin, okay lang yan bro, sasapakin ko talaga. Pero hindi. Joke lang pa. Tinago na tayo ni Lord. It's not okay, yes. Pero kapit lang kapatid. Kaya sinabi ng Lord na ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kasi kailangan manatiling tapat. Ibig sabihin, there's a challenge. Mahirap maghintay. Mahirap manatiling tapat. Mahirap magstay in faith. Pero kapit lang. God will come. Renewal will come. Renewal of strength. Just wait on the Lord. Yun lang po. God bless.